Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Ating pag-aaralan ang nasa Gawa 10, chapter 10, verse 1 hanggang patuloy. Kung ito bang tinatalakay dito ay walang iba kundi ang nilinis ng Diyos ay ang mga pagkain na sinasabi ng ating mga kaibigan na ito ay pwede nang kainin. Doon po sa mga hindi nakakapagbasa ng Biblia, tayo po ay maging open-minded at ating pag-aralan ang banal na kasulatan kung ano talaga ang ibig sabihin ng panaginip na ito ni Pedro. Ang sabi po dito sa talatang 1, at may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, senturyon na pulutong na tinatawag na pulutong Italyano. Isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos. Siya at ang buong sambahayan at naglimos na marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Nakita niyang maliwanag sa isang pangitain nang may oras na 9 na araw na pumapasok na patungo sa kanya ang isang anghel ng Diyos na nagsasabi sa kanya, Cornelio. At siya sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya ay nagsabi, ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong paglilimos ay nangapailang lang na sa isang alaala sa harapan ng Diyos. At ngayon magsugo ka ng mga tao sa hupi at ipagsama mo yaong Simon na may pamagat na Pedro. Siya'y nanunuluyan sa isa na Simong magluluto ng balat na ang kanyang bahay ay nasa tabi ng dagat. At nang umalis ang anghel na sa kanya'y nagsalita, ay tumawag siya ng 2 sa kanyang alila at ng isang kawal na masipag sa kabanalan sa mga nagsisipaglingkod sa kanyang parati. At nang maisaysay niya sa kanila ang lahat ng mga bagay, sila'y nagsugo niya sa hupi. Nang kinabukasan niya, samantalang sila'y patuloy sa kanyang paglalakad. At nang malapit na sa bayan, si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin. Pansinin niyo mga kapatid, ang talata na itong si Cornelio ay hindi po siya Kristiyano, sabalit siya po ay alam ng Diyos ang kanyang katatayuan. Alam ng Diyos ang kanyang ugali. Alam ng Diyos kung anong mayroon itong si Cornelio. At ang sabi dito sa talata, kung ating pong pag-aaralan, ay siya po ay pinasusugo, pinapupunta dito kay Pedro na walang iba kundi si Pedro bilang alagad ng ating Panginoon upang sila ay makarinig ng dakilang pabalita. Sabalit, nang kinabukasan niya, samantalang sila'y patuloy sa kanilang paglalakad. Sila po'y papunta na doon sa bahay ni Pedro. At nang malapit na sa bayan, si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin. Pansinin niyo po yung talata. Si Pedro ay umakyat sa bahay, doon sa taas ng kanilang bahay, at pagdating doon sa taas ay siya po ay nanalangin nang may oras na 6. Samantalang siya po ay nananalangin, siya po ay nakaramdam mga kapatid, na siya po ay nagutom at gusto po niyang kumain. Dadapot samantalang nangaghahanda sila ay nawalan siya ng diwa. Pansinin niyo po yung talata, ano po? Si Pedro, nung siya naandun sa taas, siya ay nagutom at siya ay kumain. At habang siya ay naghahanda ng kanyang pagkain, siya po ay nagkaroon ng nawalan ng diwa. At nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumaba, gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa 4 na panulok na bumababa sa lupa. Sabi po dun sa talata, habang siya po ay nagugutom at nagnanais siyang kumain, ay merong biglang bumukas yung langit at pagbukas ng langit ay may isang sisidlang kumot na bumaba. At nandun po nakalagay ang mga hayop na marumi at malinis. Ito'y kung iisipin po ng ating mga kaibigan, habang ito po'y kanilang binabasa, hindi po nila idinidiretso ang pagbasa, ay iisipin po natin mga kapatid, na ito ay literal na si Pedro ay nakakita ng kumot na bumababa magmula sa langit. Ibig sabihin,
ito pong si Pedro ay nagkaroon ng pangitain. Nagkaroon po siya ng panaginip. Pag panaginip po ba ay totoo? Minsan may panaginip pong totoo, may panaginip naman pong hindi totoo. Yung totoo ay nagkakataon lang po na totoo. Pero hindi po porket panaginip, ito po ay literal na. Kaya ito po ang ating unawain, mga kapatid. Ang sabi doon, ito po sa talatang 12 ng Gawadis. Doon po sa may Biblia, inyo pong tunghayan ito para hindi po kayo madaya. Hindi po kayo mag-alinlangan. Ang sabi po dito ay naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa at ang mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. Pansinin niyo po mga kapatid, nandun yung hayop na may 4 ang paa. Nandun yung mga nagsisigapang sa lupa. Nandun yung mga ibon sa langit. At ang mapapansin po natin, wala po dito ang nasa tubig. Ano po? Pero bakit po ang kinakain ng tao ay yung mga nasa tubig? Samantalang kung sinabi dito na lahat nga na nilinis ng Diyos ay wag na ipalagay na marumi, ay di sana ay pwedeng kainin na din po. Ay bakit yung wala po sa tubig ay hindi po nakalagay dito? Kaya mapapansin po natin, ang sabi po dito, at dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka Pedro, magpatay ka at kumain ka. Kung atin pong babasahin ito po lagi ang sinasagot po ng ating mga kaibigan. Ito lagi ang sinasabi nila na, Brad, sa panahon ngayon ng Kristiyano, ang mga pagkain na nilinis na ng Diyos ay wag na nating ipalagay na marumi. Kaya kahit anong pagkain yan, at yan ay nilinis na ng Diyos, ay yan ay pwede nang kainin. Pansinin po natin sa talatang 13, ito po ang sabi, at dumating sa kanya isang tinig, magtindig ka Pedro, magpatay ka at kumain ka. Kung atin pong pagbabasihan yung talata, mga kapatid, siya po ba ay literal na nakakita ng kumot na bumaba na magmula sa langit at nandun po lahat yung mga hayop na malinis at marumi na ipinapakain po sa kanya ng Diyos? Ang sabi po dun sa talata ay siya po'y nawalaan ng diwa. Ibig sabihin, siya po'y nakatulog habang nag-iintay siya dun sa mga taong pupunta sa kanya, kasama po si Cornelio, ay siya po ay nakatulog, nakaramdam siya ng gutom, at siya po ay nagkaroon ng pangitain. Ibig sabihin po ay siya po'y nanaginip. At ang sabi dito sa panaginip ay, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain ka. Ang paliwanag po dito ng ating mga kaibigan, mga kapatid ko, ay si Pedro ay inutusan ng Diyos na kumain ng mga naandun sa loob ng kumot. At ang sabi doon ay, ikaw ay magtindig, magpatay ka at kumain ka. Tama nga naman. Ano po? Nakalagay doon ay, ikaw ay magpatay. At pag pinatay mo, ay iyong lutuin at iyong kainin. Ano po? Pero tingnan natin mga kapatid, dito po sa talatang 14, ang sabi po ay ganito. Dadapwat sinabi ni Pedro, hindi maari Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Pagpalagay natin mga kapatid, na si Pedro, o yung nakalagay doon, sa loob ng kumot ay literal na pagkain. Bakit itong si Pedro na inuutusan ng Diyos na magpatay at kumain, ang isinagot ni Pedro ay, hindi maari Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Ibig sabihin po mga kapatid, alam ni Pedro ang pagkakaiba ng marumi at karumal-dumal. At kung atin pong pag-aaralan po, sa panahon po ni Lolong Noe, na bago po dumating ang baha, ay nagkaroon po ng pagsasalansa ng mga hayop o pagpunta ng mga hayop doon sa loob ng daong. At ang mapapansin po natin sa talata, ang mga malilinis ay tig-7 at ang marumi ay tig-1 pares lamang. Kaya mga kapatid,
Ipinapakita lang ng Panginoon na mayroong pagkakaiba ang marumi at ang malinis. Pero ang sabi dito sa talata ay si Pedro po ay hindi kumakain. Sapagkat alam po niya yung marumi at malinis. Kung ito po talaga ay literal na pagkain. Kung atin pong pag-aaralan dito sa talatang 15, ito naman po ang sinabi. At ito po ang pinanghahawakan ng ating mga kaibigan na ang nilinis ng Diyos ay pwede nang kainin. Anumang pagkain na nilinis ng Diyos ay pwede nang kainin. At muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa. Diba, una mga kapatid, ang sabi sa kanya, magpatay ka at kumain ka. Yun po yung unang tinig. Hindi po natapos doon yung unang tinig, dumating po yung ikalawang tinig. At ang sabi po'y ganito, at muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Pansinin nyo mga kapatid, una, magpatay ka at kumain ka. Yun po ang tinig. Ikalawa, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Ay tama nga naman. Kung atin pong ibabase doon sa talata, ay pwede na palang kumain sapagkat ito pala'y nilinis na ng Diyos. Pero atin pong ipagpatuloy mga kapatid ko ang pagbasa. Pag tayo po'y nagbabasa ng talata, huwag po tayo nakadepende lamang sa isang talata. Sapagkat tandaan po natin ang sagot doon sa ating mga katanungan ay minsan ay nandun sa huling talata. Ano po? Kaya kung tayo po'y mag-aaral ng banal na kasulatan, hilingin natin ang tulong ng banal na Espiritu upang atin pong maunawaan ang ating binabasa. At dito po sa talatang 16, ang sabi po'y ganito, at ito'y nangyari makaikatlo at pagdakay binatak sa langit ang sisidlan. Ibig sabihin mga kapatid, talaga po palang panaginip lang. Yun nangyari doon sa kay Pedro. Hindi pala ito literal na nakita po niya yung bumababang kumot na magmula sa langit. Na nandun po yung mga gumagapang, yung may 4 na paa, yung mga isda, na ang sabi doon ay nilinis na. Tandaan natin mga kapatid ko, hindi lahat po na mababasa sa Biblia ay literal. Ano po? May mababasa po tayo sa Biblia na symbolikal. Gaya po nung panaginip ni Daniel. Gaya po ng panaginip ni Jose. Ano po? Pansinin natin mga kapatid na ating unawain po ang sinasabi ng banal na kasulatan bago po tayo magsabi na ay ito nga'y nilinis na at pwede na po tayong kumain. Ito po ang ibig sabihin. Ngayon, ano po nangyari kay Pedro? Nung mabatak na po yung kumot at mabatak na papunta dun sa langit na nandun nga yung mga iba't ibang uri na mga hayop na marumi at malinis. Ang sabi po dito sa talatang 17, samantalang natitilihan totoo si Pedro sa kanyang sarili, pag sinabi pong natitilihan mga kapatid, ay siya po'y naguguluhan. Ano po? Sapagkat iniisip niya, ano kayang ibig sabihin nung kanyang napanaginipan? Ano po? Di ba tayo pag nananaginip mga kapatid ko, tayo ay minsan natutulala o natitigilan sapagkat iniisip natin ano kayang ibig sabihin. Marahil merong ibig sabihin yung ating panaginip. Ganon din po si Pedro. Sabi dun sa patuloy, kung ano ang kahulugan ng pangitaing kanya nakita. Narito ang mga taong sinugo ni Cornelio nang maipagtanong ang bahay ni Simon na nangagsitayo sa harapan ng pintuan. Tingnan niyo po mga kapatid ko. Ang ibig sabihin pala, nung panaginip, habang iniisip niya yung panaginip, ano ang kahulugan ng kanyang panaginip? Ay ito pala ang ibig sabihin. Narito ang mga taong sinugo ni Cornelio nang maipagtanong ang bahay ni Simon at nangagsitayo sa harap ng pintuan. Mayroon pala mga tao na sinugo ni Cornelio upang alamin kung saan ang bahay nitong si Simon. Ano po? At kaya ito isinugo ay sila po ay pupunta kay Pedro. Ang sabi dito,
At nangagsitawag at nangagtanong kung si Simon na pinamagatang Pedro ay nanunuluyan doon. Inaalam po nila kung nandun ang bahay na tinutuluyan ni Pedro. Sa talatang 19, at samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain. Ayan, nag-iisip po siya. Hindi pala po ito literal na pagkain. Ano po? Iniisip niya kung anong ibig sabihin ng kanyang na panaginipan o yung kanyang pangitain. Ay sinabi sa kanya ng Espiritu, ito mga kapatid ko, ang banal na Espiritu ay patuloy na kumikilos sa bawat isa sa atin. Ano po? Kung ano ang kanyang nais ipaabot dito sa kanyang alagad na walang iba kundi itong si Pedro. Sa talatang 20, dadapwat, ang sabi dito, hinahanap ka ng 3 tao. Talatang 19 po. At samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain, ay sinabi sa kanya ng Espiritu, narito hinahanap ka ng 3 tao. Yung pala, ang ibig sabihin ng panaginip ni Pedro, may 3 tao na naghahanap sa kanya. Bakit kaya po siya hinahanap? Para kumain po nung sinasabi ninyo na nilinis na. Atin pong ipagpatuloy. Kung kayo po ay may Biblia, dapat po kayo nakatunghay din dito at inyo din pong tingnan kung tama po itong sinasabi ko. Ano po? Sabihin niyo po kung mali ako kung dito sa aking mga sinasabi. Ano po? Ang sabi dito, dadapwat magtindig ka at manaog ka at sumama ka sa kanila na huwag ka mag-alinlangan ng anuman sapagkat sila'y aking sinugo. Mga kapatid, anong sabi dun sa una kanina na binanggit ko sa inyo? Dadapwat magtindig ka, magpatay ka at kumain ka. Yung pala ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Hindi pala pagkain, kundi ang sabi dito ay dadapwat magtindig ka at manaog ka at sumama ka sa kanila na huwag ka mag-alinlangan ng anuman sapagkat sila'y aking sinugo. Ito ay patuloy din mga kapatid nung sinabi na anumang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Ano po? Sa talatang 21, sana po ay maliwanagan po tayo mga kapatid sa ating pinag-aaralan. At pinanaog ni Pedro ang mga tao at sinabi, narito ako ang hinahanap ninyo. Ano baga ang dahil ng inyong ipinarito? Yan, dumating na po yung mga tao doon sa lugar ni Pedro. At ang sabi ni Pedro ay, ako yung hinahanap ninyo. Ano bang inyong kailangan? Ito pala ang ibig sabihin, mga kapatid, nung panaginip ni Pedro na nandun sa loob ng kumot na mga hayop na sinasabi na anumang nilinis ng Diyos ay wag na ipalagay na marumi. Ibig sabihin pala, itong mga taong ito ay mahal din ng Panginoon. At ito'y mayroon ding karapatan na tumanggap ng kaligtasan. Ano po? Yan po ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. Sa ating pong patuloy, sa 22. At sinabi nila, ang senturyong si Cornelio na taong matuwid at matatakutin sa Diyos at may mabuting patutuo ng buong bansa na mga Hudyo ay pinapagpaunawaan ng Diyos sa pamagitan ng isang banal na anghel na ikaw ay paroroon sa kanyang bahay at upang makarinig sa iyo ng mga salita. So, ang ibig sabihin pala nito, mga kapatid, ay mga taong sinugo ng Diyos kay Pedro upang siya po ay ma-Bible studyhan. Nakuha nyo na po ang ibig sabihin? Hindi pala po ito pagkain. Hindi pala ito yung sinasabi na nilinis na ng Diyos. Kaya tayo po ay mag-isip-isip, mga kapatid. Huwag po tayong basta maniwala sa ating mga nabasa na hindi naman natin itinuloy ang talata. Ano po? Huwag tayo mag-expect na nabasa natin ay pagkain na po yun. Hindi po. Yun po ay simbolo lamang. O yun po ay hindi literal na pagkain. Ito po ang sinasabi. Sa talatang 23, kaya't sila'y pinapasok at pinatuloy sila. At nang kinabukasan, nagbangon siya at umalis na kasama nila. At siya'y sinamahan ng ilang kapatid na mula sa Joppe.
At nang kinabukasan, nagsipasok sila sa Cesarea at sila'y hinintay ni Cornelio na tinipon nito ang kanyang kamag-anakan, ang kanyang mga kaibigang minamahal. Marami na pong tao, mga kapatid ko, ang gustong pumunta kay Pedro upang sila ay makarinig ng banal na salita ng ating Panginoon. At nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanilang paanan at siya'y sinamba. Ito pa ang matindi, mga kapatid. Nung dumating itong si Cornelio, pagdating kay Pedro, ay siya ay nagpatira pa. Siya ay yumuko. At itong si Pedro ay sinamba. Ngunit ito ang sabi ni Pedro. Kaya mahirap pala yung basta sumasamba. Ano po? Dapat ang sasambahin lamang ay ang ating Panginoon. Ang sabi ni Pedro, ikaw ay magtindig. Dadapwat itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka. Ako man ay tao rin. Ano po? Ito'y maliwanag na ang ating sasambahin lamang ay ang ating Panginoon. Pero patuloy po tayo. Ang sabi dito, at sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama sa lumapit sa isang taga-ibang bansa. At gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos na sino mang tao'y huwag kong tawaging marumi o karmal-dumal. Ito pala ang ibig sabihin ng panaginip ni Pedro. Ano po? Na si Pedro ay hindi magtatangi sapagkat yun ang kalooban ng Panginoon, yun ang gustong mangyari ng Panginoon, na itong si Cornelio at ang kanyang mga kasama ay pumunta kay Pedro upang sila ay mag-aral ng banal na salita. Tingnan niyo po, mga kapatid, kung tayo po ay babase lamang sa ating mga napapakinggan, sa mga ministro, at gayon din sa mga leader na magagaling magsalita, at hindi naman idinidiretso ang pagpapaliwanag sa banal na kasulatan, tunay po na tayo ay maliligaw. Kaya sa oras na ito, mga kapatid ko, tayo po ay nakinabang sa ating pag-aaral na ito. At maging sa mga makakapanood ng bidyong ito, sana po'y mabuksan ang inyong kaisipan na ang inyong dating pagkakaalam na ang nakalagay sa gawa na nilinis na ng Diyos na huwag ipalagay na marumi ay ang pagkain. Tandaan natin, mga kapatid ko, na ating natunghayan at ating naliwanagan na ang nilinis ng Diyos ay walang iba kundi ang tao. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao, mapa-Hudyo man, mapa-Grego man, o mapa-ibang bansa man. Salamat po sa inyong panonood ng bidyong ito at nawa ay tayo po ay naliwanagan sa ating mga pag-aaral. Kung kayo po ay meron pang ibang mga katanungan sa bidyong ito, kayo po ay magbigay ng inyong mga komento at ang inyong lingkod sa tulong po ng Biblia ay handa po kayong sagutin. At ating pong pag-aralan ang banal na kasulatan sa tulong ng banal na Espiritu. Magandang hapon po sa inyo.